Maligayang pagbabalik mga pre, pag-uusapan natin ngayon si Donaire at Magsayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload. Wala nga pong balak si Donaire na patakasin ang monster ng Japan sa bantamweight division. Ito'y matapos nga po na nagbigay ito ng pahayag na patuloy umano nilang tutugisin ang pambato ng Japan. Ramdam ni WBC Bantamweight Champion na taglay niya umano ang pinakamalakas na sandata para talunin ang Japanese boxing superstar na sina Naoya Inoue. Lalo pa nga daw ngayon nakasama na niya sa kanyang kampo ang asawa trainer na si Rachel Donaire. Umaasa si Donaire na mangyayari na ang rematch nila ni Inoue ngayong taon na pinaniniwala ang mas maging ma-action pa kaysa sa una nilang paghaharap. Sinabi ng tinaguriang The Filipino Flash na tiwala umano siya na subok na ang chemistry nila ng kanyang asawa na sa kanyang nakaraang dalawang laban ay inako ang dating papel ni na Robert Garcia at Nonito Donaire Sr. bilang coach at trainer ni Donaire Jr. Pahayag ni Donaire na maganda talaga umano ang tandem nila ngayon na siyang wala umano noong unang laban niya kay Inoue. Ito daw umano ang pinakamalaking faktor sa ngayon sa kanyang karera. Matatandaan nga po na mula nang magtandem si Nonito at Rachel ay naging maganda nga po ang resulta nito dahil naging sunod-sunod nga po ang panalo ni Donaire at sa pamamagitan pa mismo ng napaka-impresibong performances. At ang panghuli naman ay ang performance niya kontra sa mandatory challenger at interim WBC champion na si Raymart Gaballo na kung saan nga ay pinahinto niya sa pamamagitan ng solidong counter left hook to the body. (2012) pa nang huling humawak si Donaire ng titulong Fighter of the Year, subalit kamakailan nga po ay nanalo siya bilang PBC Fighter of the Year at WBC Comeback of the Year Awards. Ayon pa kay Donaire na hindi niya umano tinitingnan ang kanyang edad, sa katunayan umano ay puro bata ang mga naging sparring partners niya. Dahil kahit umano magkaedad pa siya ng 59 years old, basta sa oras daw na tumama ang solidong suntok niya ay siguradong babagsak talaga umano ang kanyang kalaban. Sa ibang balita naman mga pre, nag-uumapaw nga po ang pasasalamat ng Pinoy featherweight prospect na si Mark Magsayo dahil sa mainit na pagtanggap at pagsuporta na naranasan niya mula kina legendary trainer Freddie Roach at MP Promotion President Sean Gibbons. Ayon kay Magsayo na sobrang saya umano talaga niya dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya sa wildcard gym at pagmamahal na pinadama ng kanyang team na tinuring umano siya bilang isang kapamilya. Paliwanag pa ni Magsayo na proud umano siya na maging coach sina Freddie Roach at Marvin Sumodyo.
sobrang blessed pa ako kasi tinanggap ako nila Coach Freddy ng buong buo at love nila ko sa bilang parang pamilya na rin ako sa touring sa Wildcard Gym. So sobrang saya ko na tinanggap nila ako ng buo at napaka-proud ako na pag umakyat ako sa ring, nasa likod ko sila Coach Freddy at saka Coach Marvin. Sobrang saya ko every fight ko. Nakatatlong laban ako sa ni Sir Sean. Nakatatlong laban ako sa nag-train sa akin at nasa likod ko. So, saya, yun po. Saya. Natanong din si Magsayo ng batikang sports analyst na si Kinito Hinson kung ano ang masasabi niya sa makakalaban niyang si Gary Russell na isang kaliwete. Tugon ni Magsayo na kumuha umano ng magagaling na mga kaliweting sparring partners ang promoter niya na si Sean Gibbons. Ang hindi pinangalan ng sparring partner niya umano ay magaling at kayang gayahin ng estilo ni Russell. Kaya marami daw talaga natutunan si Magsayo. Dahilan, kaya talagang handang-handa na umano siya na makipagbugbugan sa WBC Featherweight Champion na si Gary Russell Jr. na kung saan nga ay mangyayari ngayong January 22. Ang unang-una yung kalaban ko sa kaliwete. Nagkuha si Sir Sean ng sparring partner na kaliwete din na mabilis. Pero hindi pa pinapabanggit ni Sir Sean kung sinong pangalan. Pero magaling siya at parang ginagaya niya yung style ni Gary Russell talaga tuwing nagsisparring kami. Kaya ang dami kong natutunan sa kanya, kaya alam kong ready ako pag-akyat ko sa pagdating ko sa laban. Alam kong ready ako dyan. Bakas nga din po kay Magsayo ang pananalaytay ng dugo ng isang bayani na handang ibuwis ang buhay para magbigay ng karangalan sa minamahal nating bansa. Ayon kay Magsayo, nakatatak na umano sa isip niya na sa tuwing tutungtong daw siya sa loob ng ring na kahit bumagsak at mahidbat umano siya ay pipilitin niya pa rin umanong tumayo para sa Pilipinas at para sa kanyang mga pangarap. Batid na umano niya na parte na talaga ng boxing ang knockdown, pero para sa kanya hanggat nakikita niya umano ang kalaban ay pagsisikapan niya daw talaga umanong tumayo at ipanalo ang laban. Kasi yung mga natutunan ko naman sa knockdown, before ako mag-enter sa ring, sinabi ko na kahit anong mangyari, matumba ako, ma-headbutt ako, basta nakikita ko pa ang aking kalaban, lalaban ako para sa ating bayan, saka para sa pangarap ko, saka sa mga opportunity na binigay sa akin ni Sir, hindi ko sinasayang. Kaya yun yung napapakawan sa akin, pag tuwing na-knockdown ako, alam ko na mangyayari talaga to. Sabi ko, tatayo ako hanggang kaya ko. Hanggat nakikita ko ang aking kalaban, lalaban ako. Yun yung pinapasok sa utak ko every fight. Makikitang ilang beses na rin talaga itong pinatunayan ni Magsayo sa kanyang mga laban. At ang pinakahuli nga nang bumagsak siya nang tamaan ng solidong suntok ni Seha, pero hindi ito pinanghinaan ng loob at pinilit na bumangon hanggang dumating nga po sa punto na nakaganti ito sa kalaban. At literal na pinatulog ng ilang minuto sa kanbas ang Mexicano nang masapul ito ng malakas na right hook na Magsayo na sa sobrang bilis ay hindi na nagawang ilagan ni Seha. Tulad nga ni Lapu-Lapu na hindi nagpasindak at ipinaglaban ng Mactan laban sa mga Kastilang mananakop, ay taglay nga din po ni Magsayo ang dugo ng isang Pinoy na matapang at palaban at handang isakripisyo ang kaluluwa at katawan para ang bansang Pilipinas ay mabigyan ng pagpupugay at karangalan.